Good morning, good afternoon, good evening, alright kaibigan. Hopefully na si bagandang kalagayan ka kaibigan. I wish you well. Welcome to the Parking University kaibigan. Alright kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan, be grateful. Yung topic natin ngayon kaibigan, ito yung natutunan ko sa mentor ko kaibigan through mentorship kaibigan. Wow! Okay? Ganito daw yun kaibigan. Kung tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya or someone else kaibigan, there's nothing wrong with that kaibigan. Okay? But 95% kaibigan may stuck daw dyan kaibigan. Okay, so kung titingnan natin sa statistics, yung mga tao na nag-successful sa buhay, maluwag sa buhay, may extra kaibigan or mayroon silang financial freedom kaibigan, hindi sila nag-i-stick daw sa trabaho kaibigan. Nagbi-build sila something else. So what they do is nagtatrabaho sila to something else, at the same time nag-side hustle sila kaibigan na ma-build tong side hustle nila until yung income nila is pantay na sa trabaho nila, so pwede nilang iiwan yung trabaho nila. So risky daw yun masyado kaibigan na iiwan mo lang yung trabaho mo kasi mayroon kang nakitang negosyo or anything na side hustle, i-start mo agad. So napaka-risky yun. Yung sinabi ni Robert Kiyosaki kaibigan na test with one foot only. Okay, so ilublob mo muna daw yung isang paa mo sa water kaibigan, huwag yung dalawang paa kaibigan. So at least may full back ka. So ang nalalearn ko dito sa mentorship kaibigan is kung tayo daw, kung focus lang tayo is yung empleyado tayo, magtatrabaho tayo, yun yung kaibigan na sinasabi na we are building someone else's dream. Wow, napaka-strong to kaibigan. Okay, so di ba, nagtatrabaho tayo something else sa empleyado, so again there's nothing wrong with that. Okay, that's really perfect. But if we really want something else or bigger kaibigan na mayroon tayong ma-achieve kaibigan, dapat daw na hindi lang tayo mag-stuck sa trabaho natin. Dapat magbi-build tayo sa sarili natin. Una nating i-build is yung mindset natin kaibigan, yung sarili natin. Paano tayo mag-grow? Kasi hindi tayo makapag-build ng something else na wala sa atin kaibigan. Kung hindi tayo mag-change, internally, hindi ma-change yung outward natin kaibigan. Kung hindi tayo mag-change yung mindset natin, hindi ma-change yung attitude natin, hindi ma-change the way we respond sa mga circumstances, events or mga happenings, hindi ma-change the way how we see people, how we paano tayo mag-react or mag-ano sa tao kaibigan. So dapat ang pinakauna daw nating anuhan is we change our mind, our mind kaibigan. Wow! So kaya napaka-strong tong sinabi ng isang mentor ko na if we keep working for a job at saka overtime ka, it could be may iba doon unpaid or may paid ka man or paid, unpaid. So we keep chasing money at trading with our time. So yun daw yung palaging ginagawa natin kaibigan. Kung titingnan natin yung surroundings natin, most likely yung mga tao nagtitrade sa oras to pira kaibigan, they will end up 60 to 70 years old kaibigan, nagtatrabaho pa rin. Wow, napaka-painful na tiningnan ko. Wow, totoo. Ito yung nangyari sa akin kasi hindi ako naglulok something na beyond sa trabaho dati. Pero ngayon nag-change na kaibigan. So nagbi-build tayo someone else dream. Okay, nagtatrabaho tayo to someone else dream. So there's nothing wrong with that kaibigan. But kung mayroon daw tayong goal kaibigan, ang pinaka number one talaga daw natin is dapat mayroon tayong clarity kung ano yung gusto natin. Okay, so for example, ano yung gusto natin in 5 years, in 10 years. Pag yung ginagawa daw natin ngayon kaibigan, if hindi yan makapunta doon sa destinasyon na yun. For example, yung trabaho natin ngayon, kung mayroon kang goal in 5 years, you want to become this one or you want to have these things or like this. Pag yung trabaho mo ngayon kaibigan, pag tingin mo hindi to makagawa, there is no other way na makuha mo yung goal na yun kundi mag-change og vehicle kaibigan. Change vehicle. Wow! So ngayon ko na-realize gaano ka-importante itong tinatawag niyang vehicle kaibigan. Okay? So ang successful na tao daw kaibigan is they don't change their destination. For example, in 5 years, 10 years, that's my destination. I want that something. I want to become like that. They keep changing vehicles. Okay? For example, bisikleta, nag-change siya ng motorsiklo, nag-change siya ng Nissan Dualis, sasakyan, or kahit anong sasakyan kaibigan para makapunta sa destination na yun. So, ang sabi na isang mentor ko kaibigan na ang mga failure na tao is they keep changing destinations, not the vehicles. For example,
nag-keep changing goals, but yung vehicles niya ganun pa rin. Kung ano yung sasakyan niya ngayon, ganun pa rin, kaibigan. So ang point natin dito, kaibigan, na there's nothing wrong na magtatrabaho tayo to someone else. It's totally perfect kasi iba-iba daw yung tao, kaibigan. So may tao din na gusto lang nila ng ganyan lang. Pero if we really want to reach our goal or beyond mediocrity, kaibigan, if we really want to experience the life of abundance daw, kaibigan, dapat hindi lang tayo ma-stuck sa trabaho natin. Napaka-strong, napakaganda talaga yung may mentor, kaibigan. So doon ko na-realize, doon ko na mayroon akong clarity na wow, nag-waste ako ng maraming taon, which is hindi ko blame yung sarili ko kasi nga nasa wrong frequency ako, nasa iba yung iba't iba tayo ng genes, iba-iba tayo ng kinalakihan. So most likely kung ano yung influence na makukuha mo, kaibigan, most likely yun yung neighborhood mo, anything, family mo, ka-associate mo na tao, most likely yun yung makukuha mo na influence kung sino yung ka-associate mo. Okay, so para daw tayo ma-elevate to higher ground, kaibigan, para ma-stretch natin yung sarili natin, kailangan tayo ng mentor or someone else na ando na, kaibigan, nagawa niya na yun para ma-stretch tayo, kaibigan. Kasi panay tayo usap sa mga kaibigan natin within the same range, kaibigan. So pabalik-balik lang yung cycle, kaibigan, at saka end of the day walang makaangat kasi nga same lang kayo ng limitasyon ng mga ka-association mo or mga kaibigan mo. But if there is someone higher, kaibigan, and more knowledgeable na pwedeng makaturo sa'yo, kaibigan, wow, yun yung napakaganda, kaibigan. Wow! Hopefully hindi tayo nasayang yung oras natin, kaibigan, at saka mayroon tayong matutunan dito sa araw na ito na gaano pala ka-importante na hindi lang tayo mag-focus sa trabaho natin, kasi focusing sa trabaho natin is just building someone else's dream. So pwede tayong ngayong sabi ni John Jim Rohn na 9 to 5, pag magtrabaho tayo ng 9 to 5, we earn a living. But magtrabaho tayo 5 to 9 p.m., we earn a fortune, kaibigan. Wow! Keep hustling, kaibigan. Keep hustling. Okay, so I'm very excited to my new side hustle, kaibigan. It's about mentorship. It's a very selective mentorship, kaibigan. So ilalagay ka lang dito sa mentorship or makapasa ka lang dito sa mentorship, kaibigan, if you have the qualities, if you have the hunger, if you have the ingredients na pwede ka nilang i-mentor, kaibigan. But once makita nila na mayroon ka, yun nag-ano talaga ako na makuha ko yung mentorship na yun, kasi nakikita ko yung mga tao na gusto kong mangyari sa buhay ko, ando na sila, kaibigan. Wow! Alright, let's keep updating this, kaibigan, kasi matagal akong hindi naka-upload, na busy ako, kaibigan. I was reading, writing, listening audio, kaibigan, for straight more than 30 days now, kaibigan, with busy family and work. But that's it, kaibigan. Kung mayroon tayo talagang gustong maabot sa buhay, we need to sacrifice. Wow! Close your eyes, open your arms, and let your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. So yun yan, boom! Shakala, nagkalakala.